Halos hindi makahinga ng maayos si Lara dahil sa kakatakbo. Hindi na nga niya alam kung paano ba tatakasan ang kinasasadlakang kamalasan ngayon. Nahihirapan na siya. Malapit na siyang sumuko. Nanginginig na nilingon niya ang nilalang na kanina pa nakabuntot sa kanya. Mas lalong naging mabalasik ang muka nito habang nakatingin sa kanya. Lara! Tumigil ka na sa kakatakbo! Hindi mo ako matatakasan! Paawit na kutya sa kanya ng aswang. Kaya siya mangiyak-ngiyak na mas nagmadali pa sa paghakbang. Simula sa kanyang pagkabata, never pa siyang nakaranas ng nakasisindak na tagpo katulad nito ngayon. Hindi niya tuloy malaman kung paano ba aaktong matapang sa harapan ng aswang na mukhang binabalak siyang hawaan. Lubayan mo ako! Halimaw ka! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi masarap ang dugo ko! Hindi ako karapat-dapat na maging kauri niyo! Sigaw pa ng dalaga. Lahat na yata ng discouragement ay sinabi niya na. Ngunit tila ba, hindi naman apektado rito ang aswang. Nakatatak na sa isipan nito ang lagim na dapat niyang maranasan oras na mahawakan siya nito. Kaya naman, walang paglagyan ang sindak niya sa labis na pag-aalala. Bakasyon lang naman ang ipinunta niya rito sa Baguio at hindi niya akalaing makakaranas siya ng ganitong takot. Siya na nga ang minalas at pinagkaitan ng pagkakataon na maging maligaya. Bakit ba naman ganito, Lord? Hiniwalayan na ako ng boyfriend ko, tapos mararanasan ko pa ang ganito. Ayoko pong mamatay ng walang jowa. Sigaw niya na umaalingaw sa kagubatan. Nagtataasang pine trees ang nakikita niya sa paligid. May mga lumot at nagtataasang baging. Hindi na niya alam kung saan siya nakarating. Basta't ang alam niya, malayo na siya sa mansyon na kanyang tinuluyan. Patuloy pa din sa paghabol sa kanya ang aswang. Ni hindi nga yata ito napapagod. Pakiusap! Huwag mo na ako sundan! Muli niyang pagmamakaawa nang makitang mas lalo pang bumilis ang paghabol sa kanya ng aswang. Mas naging bayolente ito sa paghablot ng kahit anong halaman na nakaharang sa kanyang tinatakbuhan. Desididong lumapa ang aswang, sakali mang magkamali siya ng apak sa lupa at maabutan nga siya nito. Sa kasamaang palad, nahagip ng isang nakaharang na baging ang kanyang kanang paa. Namutla na lamang ang dalaga nang bumagsak siya sa batuhan at napaiyak nang madagdagan ang kanyang mga galos at pasa. Kay laki ng naging paghalakhak ng gabunan. Halos hindi na maitago ang matutulis ng ngipin nito sa labis na tuwa. Naabutan din kita sa wakas! Maisasagawa ko na ang ritual ng pangahawa! Magiging ganap ka ng aswang! Bulalas ng aswang na ikinatili naman ng dalaga. Bago pa man makasagot ang dalaga, ay isang tinig ang bumasag sa dapat sana ay moment ng aswang na gabunan na nangangarap na maging kalahi siya. Teka lang, boss. Ayaw yata ng kliyente mo magpahawa ah. Bakit mo ba pinipilit? Naningkit ang mga mata ng aswang nang matanaw ang isang binatang naka-black coat at leather boots. May hawak na buntot pagi at nakapaskil ang isang nakakairitang ngiti sa labi nito. Ano bang pakialam mo, lalaki? Sino ka ba? At bakit ka ba nangingialam sa issue na hindi naman para sa'yo? Maghintay ka lang dyan dahil kapag natapos ako rito, ikaw ang isusunod ko! Inayos ng binata ang kanyang sombrero. Boss, lahat ng hinahabol niyong pangkaraniwang tao ay issue ko. Kaya sa ayaw o sa gusto mo, ay talagang makakaharap niyo ako. Aniya at naging mabilis na ang mga sumunod na pangyayari. Patakbong sinugod ng binata ang aswang. Gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, iwinasiwas niya ang buntot pagi at sinadyang patamaan ang mukha ng aswang.
Galit na humarap sa kanya ang nilalang. May hiwa na ang pisngi na labis nitong ikinagigil. Hayop kang pakialamero ka! Papatayin kita! Mas lalong nanlaki ang mga mata ng aswang habang pinakikiramdaman ang paglaki ng hiwa sa kanyang mukha. Ayun, sira ang mukha mo. Sayang naman yung mukha mo. Pang-aasar pa ng binata sa aswang, kaya gayon na lang ang pagbalasik ng mukha nito at muling sumigaw ng masakit sa tengang tunog. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinalusot pa ng lalaki. Kay bilis nitong naipulupot ang hawak na buntot pagi sa leeg ng aswang. Napatulala na lamang ang nilalang nang makitang naglabas ng punyal ang lalaki at kay bilis na naibaon sa kanyang leeg. Bumagsak ang aswang at hindi na nagawa pang saktan si Lara na noon ay inaalalayan ng lalaki papatayo. Halika na miss, mas ligtas tayo sa bahay namin. Nakita niya nang isukbit nito ang hawak na buntot pagi at ibinulsa ang punyal na gawa sa tanso. Walang anumang hinugot ito ng lalaki sa liig ng aswang. Bago pa man makatalikod ang lalaki sa kanya para magsimula ng maglakad, ay hinawakan niya ang braso nito. Saglit lang po. Lumingon sa kanya ang binata at sigurado si Lara. Tila ba lumukso kaagad ang puso niya. Kay ganda ng ngiti ng binata sa kanya. Tila ba siya lang ang kinukuhanan nito ng inspirasyon para maging malakas at matatag sa buhay. Miss, may problema ba? Gusto ko lang sana magpasalamat sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Ano bang pangalan mo? Nakatitigan niya pa ito. Una niyang napansin ay ang kulay brown nitong buhok. Kasunod ang magaganda nitong mga mata. Agaw eksena din ang malalim na dimples nito sa magkabilang pisngi. Maputi ang lalaki. May katangkaran at maganda ang hubog ng katawan. Muling ngumiti ang binata sa kanya. Saka inilahad ang kanang kamay nito. Ako si Mikael. Pwede mo akong tawagin Kael, for short. Ako naman si Lara. Biglang nalungkot ang dalaga nang maalala ang nangyari sa mansyon na pinanggalingan niya. Alam kong hindi naging madali ang pinagdaanan mo, Miss Lara. Pero kailangan mo magpakatatag. Minsan, may mga bagay talaga tayong kailangan bitawan para makausad at magsimulang muli. Pagpapaintindi sa kanya ng binata na tila ba alam na alam ang mga nangyari sa kanya. Bakit mo nasabi ang mga bagay na yan? Tanong niya naman. Ako man ay kagaya mo rin. Nabiktima ako ng aswang. Pinatay nila ang pamilya ko. Kaya napilitan akong labanan sila ngayon. Nagsimula na nga silang maglakad. Sabi pa ng lalaki, ligtas daw si Lara sa tahanan nito. May mga kasama sila doon na kagaya din ni Lara na nabiktima ng mga aswang. Isinama siya ni Kael sa bahay na tinutuluyan, di umano ng binata. Buong akala niya, pamilya ng binata ang kasama nito sa bahay. Ngunit nagulat siya nang mapagtantong mga kaibigan pala ni Kael ang kasama nito sa bahay. Takang napatingin siya sa binata para sana magtanong. Pero naunahan siyang magsalita nito. Hoy, mga tol! May bago nga pala tayong kasama rito sa bahay natin. Anunsyo ni Kael nang makapasok sila ng tuluyan. Sabay na naghay ang mga ito sa kanya. Magiliw siyang nilapitan ng mga babae. Hi, ako nga pala si Ira. Sila naman ang mga kaibigan ko. Sina Marian, Andy at Pamela. Uwika dito sa kanya na ikinagaan ng kanyang loob. Ngumiti naman si Lara. Tawagin niyo naman akong Lara. Tipid niyang sagot sa mga ito. Nakipagkamay naman isa-isa ang mga dalaga sa kanya. Siya nga pala, Lara. Huwag kang makipagkilala sa mga utol ko. Kahit magkakapatid na ang tinginan ng ilan sa amin dito, ay walang pinapalagpas na baguhang chicks ang mga unggoy na to. Sambit pa ni Kael. Huwag kang maniwala dyan, Lara. Gusto ko lang talagang masolo ng mokong na yan. Ako nga pala si Aldrin. Inagaw ni Aldrin ang kamay ng dalaga
mula sa pagkakahawak ni Pamela at hinalikan ito. Napahalakhak naman sina Jake at Ian. Hindi pa man nakakabawi sa pakikipag-usap si Lara sa mga ito, ay may umagaw na naman ng kanyang kamay mula kay Aldrin. Magandang gabi, Binibini. Ako naman si Sebastian Alfonso. Pwede mo ako tawaging Seb kung kinakailangan mo ng tulong ko. Sabi nito at hinalikan din ang kanyang kamay. Guwapo din ang binata at medyo pilyo, pero maayos at may respeto naman makipag-usap sa kanya. May suot din itong eyeglasses, kaya nagbumukhang genius ang binata sa kanyang harapan. Biglang inagaw ni Kael ang kamay ni Lara at pinunasan. Huwag kang magtitiwala sa mga lalaking yan, Lara. Babaero ang mga yan. Nanlaki naman ang mga mata ni Seb sa narinig. Kael, paano mo nasabi yan? Matalik mo akong kaibigan, di ba? Maarting wika ni Seb na may paiyak-iyak pa na kunyari nagtatampo. Saglit, tuloy na nakalimutan ni Lara ang kanyang pinagdaanan. Hindi niya akalaing makakarating siya sa lugar na ito pagkatapos ng mga nangyari sa kanya. Huwag niyo sanang mamasamain kung magtatanong ako. Ayos lang ba? Aniya, natuon naman ang atensyon sa kanya ni na Marian. Magtanong ka lang, Beshi. Okay na okay lang sa amin. In fact, lahat naman talaga kami ay napapatanong bago pa man kami maging miyembro ng grupo ni Kael. Ha? Grupo? Oo, kami ay mga antingero. Nagtatago kami ng ganito para magsilbing proteksyon namin sa mga aswang. Namangha si Lara sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na may makakasalamuha siyang mga kagaya ni na Marian. Ibig sabihin, nakikipaglaban ito sa mga aswang. Ang galing nyo naman. Kung ganoon, marami na kayong napatay ng mga aswang? Wika pa ni Lara. Natawa naman si Pamela sa tinura nito. Hindi kami mga aswang killer, Lara. Kami ay binahaginan lang ng mutya at mga bertud ng diwata. Pero hindi ito para pumatay ng aswang. Ginagamit lang namin ito para protektahan ang aming mga sarili sa mga taong nakapalibot sa amin. Pero iyang si Kael, iba yan. Nakikipagpatayan talaga yan sa mga aswang. Paliwanag pa nila. Hindi aswang ang pakay ng kanilang grupo, kaya sila napadpad sa Baguio, kundi para maghanap ng mga mahihiwagang bagay, kagaya na lang ng anting-anting. Nagkataon lang na kailangan mo ng tulong, kaya kainiligtas ni Kael mula sa mga aswang. Ayaw kasi niyang may naaagrabyado, lalo pa ng mga aswang. Ayos naman pala yung ginagawa niyo. At least, kaya niyong ipagtanggol ang sarili niyo. Hindi kagaya ko. Malungkot niyang turan na ikinatingin naman ng mga ito sa kanya. Paliwanag ni Lara, nagbabakasyon lang siya dahil kailangan niyang lumayo sa magulong syudad na pinagmulan. Sa Baguio niya napagdesisyonan na magpunta dahil may rest house doon ang kanyang kaibigan. Only to find out na may kababalaghan palang nangyayari sa lugar na iyon na humantong sa habulan nila kanina ng aswang nagabunan. Huli na nang malaman niyang ang lugar na itinuro ng kanyang kaibigan ay pinamumugaran pala ng mga aswang. Tinapik ni Ian ang kanyang balikat. Wala ka namang dapat ikalungkot, Lara. Marami naman kami magtatanggol sa iyo rito. Hindi ka namin pababayaan. Ano ba talaga ang layunin ng samahan nyo? Tanong ni Lara na ikinalingon naman ang kanyang mga kaharap. Walang sumagot sa kanya, maliban na lamang kay Kael na lumapit kaagad at hinawakan siya sa kamay. Teka, saan tayo pupunta? Takang tanong niya pa. May ipapakita ako sa iyo. Anito at sumunod na siya rito. Lumabas sila ng bahay at nagpunta sa likurang bahagi. May mga nakahilirang krus sa isang bakanting lote doon kung saan may nakaukit na mga pangalan. Nagtatakang muling napasulyap si Lara sa binata. Ano yan, Kael? Himlayan ng mga magulang ko. Pinatay sila ng mga aswang, Lara. Kalahi ng mga aswang na humahabol sa iyo kanina. May pinuno sila at ito ang hinahanap ko ngayon. Kailangan ko makapaghiganti, kaya ako nakikipaglaban sa mga aswang.
Hindi kagaya ng mga kaibigan ko na nagkaroon lang ng mutya para protektahan ang kanilang mga sarili. Gusto kong bigyan ng katarungan ang pagkawala ng mga magulang ko at mapigilan ang pagdami ng mga biktima ng mga aswang. Hanggat hindi napapatay ang pinuno nila, magpapatuloy ang pagpaparami ng kanilang lahi at dadami pa ang magiging biktima. Ikaw, bakit ka napadpad dito sa Baguio? Napayuko si Lara. Hindi niya alam kung magagawa ba niyang sabihin na kaya lang naman siya nagpunta sa Baguio para makalimutan ang masalimuot nilang paghihiwalay ng kanyang kasintahan. Nasaktan siya nang malaman na may iba pala itong mahal. Napakababaw kung tutuusin, kaya hindi niya masisi ang traidor niyang kaibigan. Masyado siyang nagpadala sa kanyang emosyon, kaya ngayon namimiligro tuloy ang buhay niya. Kael, pwede bang wag na muna natin pag-usapan ang tungkol doon? Pakiusap niya sa binata. Bigla kasi sumagi sa kanyang isipan ang nangyari sa kanya sa rest house. Nagtatampo siya sa kanyang kaibigan. Bakit ba kasi siya nagtiwala rito? Ngayon ay may mga bagay siyang natuklasan na sa tingin niya ay magsisilbing bangungot sa kanyang pagtulog habang siya ay nabubuhay. Huminga siya ng malalim at tipid na ginawaran ito ng isang ngiti. Tila naintindihan naman kaagad ni Kael ang nasa isipan niya. Nginitian siya ng binata at muli silang pumasok sa bahay. Alam mo Lara, hindi naman kasi natin masasabi na tayo lang ang nabubuhay sa mundong ito. May mga kakaibang nilalang din na mahirap lang intindihin at talagang nananahan din sila sa ating mundo. Hindi naman natin sila pwedeng itakwil. Karapatan din nilang manatili. Kaso nga lang, karamihan sa kanila ay umaabuso na at lantaran ng sinasaktan ang mga taong kagaya natin. Kaya kanila gustong hawaan dahil pakunti na ng pakunti ang kanilang lahi ng mga gabunan. Kapag naubos na ang lahi nila, edi wala na, tuloy-tuloy na silang mawawala sa mundong ito. Tipid na napangiti si Lara. Alam niya naman na naglipa na talaga ang masasamang nilalang sa mundo. Hindi na lamang siya nagsalita pa dahil wala naman siyang maisip na sasabihin. Buti na lang dumating sina Pamela at inaya na siyang magtungo sa silid na kanyang tutulugan. Halika na Lara, kailangan mo na magpahinga. Matulog ka muna. Wika sa kanya ni Marian at iginiya na siya sa kanyang higaan. Nagpasalamat na lamang ang dalaga sa kanila at naupo sa paanan ng kama. Inisip niya kung ano pa ang mga bagay na tinatago ng magkakaibigang tumulong sa kanya at masyado siyang nahihiwagaan sa mga ito. Umaga na nang siya ay magising. Hindi niya akalaing mahimbing siyang nakatulog sa bagong lugar na kinaroroonan. Kaya naman magaan ang katawan na nag-inat-inat at dumungaw sa bintana. Natanaw niya ang mga kabataang nakilala niya kagabi. May mga nakikita siyang bagay na hawak ng mga ito. Ano kaya ang ginagawa nila? Wala sa sarili niyang tanong. Si Ian na ang hawak ay isang medalyon. Sinusubukang tagain ang kanyang hawak na medalyon at nakikitang hindi man lang ito nasisira. Sina Maria naman at ang iba pa ay may kanya-kanya ring ginagawa na tila ba sinusubok ang lakas at tibay ng kanilang anting-anting. Nagkataong napatingala sa kinaroroonan niya si Pamela. Kaya naman kinawayan siya ng mga ito. Gumanting kaway ang dalaga pero hindi pa rin nawala ang atensyon niya sa hawak na bagay ng mga ito. Pagkababa sa hagdan, binati siya ni Kael ng magandang umaga. Nagpasalamat naman si Lara at nagpaalam na aalis na. Hindi naman siya pwedeng magtagal sa kanila. Kailangan niyang makuha ang mga mahalagang gamit niya sa rest house na dapat sana ay tutuluyan niya. Ano? Hindi ka pwedeng bumalik doon? Pigil sa kanya ni Kael. Pero nandoon ang mga importanteng gamit ko, Kael. Ang wallet ko, tsaka ang cellphone ko. Hindi ko naman magagawang umuwi hanggat wala akong pera. Pero pinatay ko ang kasamahan nilang gabunan. Malamang sa mga sandaling ito ay hinahanap na rin nila tayo.
Ito lang ang pinaka-safe na lugar para makapagtago at makapagpalamig saglit. Wika pa ni Kael. Tumango nga naman ang dalaga, pero iyon ay sunod sa agos lamang talaga. Mas kailangan niya pa ring sundin ang dinidikta ng kanyang isipan. Babalikan niya ang mga mahalagang gamit na naiwan niya sa rest house. Malamang wala na din siguro doon ang mga aswang. Umatake lang naman ang mga ito ng biglaan sa kanya. Actually, nakapag-stay na rin siya doon ng ilang araw. Umalis siya nang hindi nalalaman ni Kael at ng iba pa. Matandain naman siya, kaya kabisado niya ang daan pababalik roon. Kaso lang, nakita naman siya ni Jake. Nagmadali itong nagsumbong sa mga kasama nila na ikinaalarma naman ang lahat. Baka mapahamak siya doon. Hintakot na wika ni Marian na siyang may pinakamalupit na karanasan tungkol sa mga aswang. Huwag kayong mag-alala, susundan ko siya. May pinalidad na wika ni Kael. Maging si Seb ay sumama na din para masigurado nilang mailigtas ang dalaga. Dito lang kayo at huwag kayong susunod. Wika pa sa kanila ni Kael na ikinasang-ayon naman kaagad ng kanilang mga kasamahan. Umalis ang dalawang tinaguriang pinakamalakas sa kanilang grupo nang hindi inaakala na may nakaambang panganib sa mga kaibigang naiwan. Isinara na lang ni Marian ang tarangkahan nang makaramdam ng malakas na bugso ng hangin. Ilang sandali pa, nakita niyang may ilang kalalakihan ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kabadong tinawag ng dalaga ang kanyang mga kasamahan. Jake, halik kayo! Bilis! Hala, hindi normal na tao ang mga iyan. Kailangan natin maghanda. Naghintay nga sila at nag-abang. Nakahanda sa anumang klase ng pag-atake. May hinuha na sina Pamela kung ano ba talaga ang sadya sa kanila ng mga gabunan. Hinahanap nito ang babaeng tinanggap nila kagabi. Nasaan na si Lara? Ilabas niyo siya! Bungad sa kanila nang namumuno sa grupo ng mga dumating na mga gabunan. Nasaan yung tao lamang ang mga ito, pero may mga balahibo na ang mga braso at binti. Nanlilisik ang mga mata. Animoy nagbabadya ng hindi magandang mangyayari sakali mang hindi sila mapagkakaunawaan sa kanilang magiging usapan ngayon. Huwag mong hanapin dito ang taong kaalis lang! Sagot naman ni Ian. Matalim din ang titig niya sa mga ito. Hindi siya papayag na makapasok ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Hawak niya ang mutya ng saging, kaya kahit papaano, mapoprotektahan niya ang kanyang sarili, pati na ang mga kaibigan. Nilingon niya ang kanyang abyan na tikbalang sa kanyang likuran. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon para umatake. Noong mapansin nilang papasok na sa tarangkahan ang mga aswang ng sapilitan, ay humarang na sila Pamela, Ian, Jake, Aldrin at ang iba pa. Lahat sa kanila ay inihanda ang kanilang mga agimat at mutya na hawak. Hindi kayo makakapasok dito sa amin! Matapang na sigaw ni Marian. Nang sumugod na nga sa kanila ang mga kalalakihan, ay dumipensa na sila kaagad. Nakaharap ni Jake ang namumuno sa mga gabunan at napagtantong kay bilis nga naman ng mga galaw nito. Itinaas ng gabunan ang kanyang kamay at pinatulis ang kuko. Sa tingin nyo ba, matatalo nyo kami? Gamit ang mga simpleng mutya na yan! Hindi yan kasing lakas ng mga kakayahan na meron kami! Sigaw nito at walang pasubaling ibinaon ang kanyang matutulis na kuko sa tiyan ni Jake. Napasigaw si Marian nang makitang tila ba hindi malang nagkaroon ng epekto ang pangontrang taglay ng mutya at nasugatan nga si Jake. Umatras ang binata kaya siya naman ang umatake gamit ang kanyang mutya mula sa baging. Itinaas niya ang kamay at kusang naglabasan ang mga baging sa ilalim ng lupa. Tila ba ginagapos ang ilan sa mga aswang. Kailangan na natin tumakas bago pa sila may masaktan uli sa atin! Natatarantang wika ni Aldrin at sumunod naman ang iba pa.
Hindi nila naisip na iwanan pa sina Marian at Jake na kasalukuyang pinalilibutan ng mga gabunan na umatake sa kanila. Marian, kailangan mo nang tumakbo! Huwag niyo ako alalahanin! Sige na, umalis na kayo! Nababaliw ka ba? Hindi ka namin iiwan dito! Patuloy siya sa pagsangga sa bawat atake ng mga aswang. Kaya naman ginamit ni Jake ang kanyang lakas at mabagal na tumayo. Nagulat siya nang makaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan. Tila ba siya ay pinapaso hanggang sa dahan-dahan niyang nakikita ang kanyang sugat sa tiyan na naghihilom. Jake, ang sugat mo! Naningkit ang mga mata ni Jake. Kasabay ng paghilom ng kanyang sugat ay nanumbalik kaagad ang kanyang lakas. Kaya naman mas naging mabilis ang ginawa nila pag-atake sa mga aswang. Ang abyan ng binata ay nakikipaglaban na rin. Kaya gayon na lang ang pagsusumikap ni Marian na makatalo din ng kahit isang aswang. Hindi sanay makipagsagupaan ang mga katulad nila dahil ang kaya nilang gawin ay protektahan lamang ang sarili. Ngunit sa panahong ganito, kailangan na nga nilang baguhin ang kanilang pamamaraan. Hanggat may aswang, may susupil. Lalaban lamang sila kapag pinilit ng mga aswang na sila ay saktan. Samantala, walang kamalay-malay sina Kael at Seb sa mga nangyayari sa kanilang mga kasamahan. Malayo na sila sa pinagtataguan at ang tangi nilang misyon ay protektahan si Lara. Alam nilang naguguluhan pa ang dalaga sa mga nangyayari, pero sadyang hindi nito kayang mabuhay ng mag-isa sa kinaroroonan nila ngayon. Marami nang nagpapanggap na normal na tao, pero ang totoo, mga nahawaan na rin ng pagkaaswang. Kailan lang nang nangyari ang mga bagay na ito. Basta na lang sumulpot ang isang grupo ng gabunan sa kanilang lugar at nag-aabang ng mga mangangahoy at mga ngaso na pwedeng mapagawi sa kagubatan. Ito ang kanilang hahawaan. Hindi nga nila maintindihan kung bakit sa pagkakataong ito ay isang babae na talaga ang binabalak ng mga gabunan na hawaan at gawing kauri nila. Bilisan mo, Seb! Kailangan natin maabutan si Lara. Kapag naunahan tayo ng mga gabunan, siguradong gagawin na siyang aswang. Wika ni Kael. May naiisip akong dahilan kung bakit kailangan gawin ng mga aswang ang ganito. Wika ni Seb. Ano namang dahilan? Takang tanong ni Kael. Sinabi ni Seb ang mga nalalaman niya tungkol sa mga aswang na naghahanap ng palahian na aswang na gustong magkaroon ng mapapangasawa. Kadalasan, ginagamit ng mga gabunan ang babaeng purong tao lamang para gawin nilang kalahi. Pagkatapos, aanakan nila ito para magsilang ng napakaraming aswang. Ganoon ang nangyayari sa mga babaeng napipili nila. Manganganak ng pang-isahan, pero marami ang lalabas na magiging dahilan na pagkamatay mismo ng babae. Hindi maiwasang mapangiwi ni Kael. Kung ganoon, bilisan na natin. Kailangan nating maabutan si Lara bago pa siya gawing palahian. Aniya at nagmadali sa pagtakbo. Natatanaw na nila sa di kalayuan ang rest house na pinanggagalingan ni Lara. Nakita nila ang dalaga na nagmamadaling pumasok sa loob. Hindi na nga nag-aksaya ng panahon sina Kael at Seb. Pumasok sila sa pinto kung saan dumaan ang dalaga. Bumungad sa kanilang harapan ang magulo na kapaligiran kung saan nakasalampak sa isang tabi si Lara. Nagmamadaling inalalayan siya ng dalawang binata. Kaso lang napaatras ang dalawa nang mula sa isang sulok ng bahay ay lumitaw ang tatlong nilalang na may katawan ng maskuladong lalaki. Ngunit ang mga mukha ay kagaya ng sa aso. Nakakapangalahati pa lamang ang mga ito sa pagbabagong anyo. Pero kung makagalaw ay kay angas na nakaliad pa talaga ang dibdib habang humahakbang papalapit sa kanila. Teka, iyan ba ang mga gabunan? Kabadong tanong ni Seb. Napatango naman si Kael. Kilala niya ang mga uri ng gabunan. Nakita niya na ang ilan sa mga ito
noong sugurin ng mga aswang ang kanilang tahanan at patayin ang kanyang mga magulang. Muling nakaramdam ng matinding galit si Kael. Hindi niya mapapatawad ang mga nasabing nilalang sa kapangahasan ng mga ito. Kung talagang kapalaran na nilang makaharap ang mga gabunan ngayon, marapat lang na tapusin na nila ang mga ito. "Layuan niyo si Lara!" Angil niya pa. Napatili ang dalaga nang sakmalin siya ng isa sa mga aswang at gawing pananggalang laban sa dalawang binata. "Sige, lumapit kayo! Kapag ginawa niyo, papatayin ko ang babaeng ito!" Paninindak pa nito. Hindi naman makagalaw ng mga sandaling iyon si Lara. Pinangunahan na siya ng takot. Paano niya ba kasi naatim na magmatapang na bumalik sa lugar na ito kung gayong may nagtatago pa palang mga aswang? "Diyos ko, nagkamali talaga ako ng kutob ko. Bakit pa kasi ako bumalik sa lugar na ito? Sana pala, sinigurado ko munang nakaalis ang mga aswang bago ako bumalik." Nanginginig niyang bulong sa sarili habang pinagmamasdan sina Seb at Kael na abala na sa pakikipaglaban. "Hindi ako papayag na magtagumpay kayo sa mga binabalak niyo!" Wika ni Kael at inilabas ang kanyang buntot ng pagi na pangontra. Matapang siya nakipagbuno sa iilang gabunan at nakipagtagisan ng lakas. Ganon din ang ginawa ni Seb. Kaya naman, sinamantala ni Lara ang pagkakataon. Kaagad na siyang tumayo para tumakbo. "Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Lara ng tulong. Gusto niya ding lumaban sa mga gabunan pero hindi niya magawa. Wala siyang alam sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang kagaya ng mga ito. Hindi nagtagal, natalo din naman ni Kael at Seb ang mga gabunan na naroon. Inalalayan nila si Lara at noong mga oras na iyon ay nanginginig din ang dalaga sa labis na takot. "Ayos ka lang ba, Lara?" Nag-aalalang tanong ni Kael. Mabagal namang tumango si Lara. Ayos lang naman siya, pero hindi niya magawang baliwalain ang matang nanilisik sa madilim na bahagi ng kabahayan. Tila ba nagbabanta ng kapahamakan. Kaya naman, kinakailangan niya ng kumilos. "Sandali lang, Kael. Kailangan kong kunin ang mga gamit ko sa kwarto." Pakiusap niya, kaya walang nagawa ang dalawang binata, kundi ang payagan siya. "Sige, pero kailangan mo mag-ingat ha. Huwag ka masyadong magtagal." Wika ni Kael sa kanya. Nagmamadali naman si Lara sa pagpasok sa kwarto para kunin ang kanyang bag. Pero nabigla siya ng mga pagtantong hindi siya nag-iisa sa loob. Isa sa mga gabunan ang nagtatago sa tabi ng kama, kaya nagulat si Lara sa paglapit sa kanya ng lalaki. Ang kanyang kuya. "Akala mo ba tuluyan mo na akong natakasan? Nagkakamali ka!" Angil ng gabunan at kaagad siyang hinapit para wag na siyang makagalaw pa. Maya-maya lang nakipagtitigan sa kanya ang gabunan. May lumabas na kulay itim na tila ba itlog sa bibig nito at hinayaan itong pumasok sa nakaawang na labi ng dalaga. "Maawa ka! Wag! Huwag mo ako sasaktan! Magkapatid tayo, kuya!" Aniya na ikinahalakhak naman ang nilalang. Tila ba isang masaklap na biro ang kanyang sinabi at hindi ito bumenta. "Hindi man kita maangkin, pero mabubuhay ka naman sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Magiging kauri kita at siyang mamumuno sa aking mga kampon. Magiging ganap na gabunan ka na, Lara!" Wika ng aswang at kaagad nang bumagsak matapos ilipat ang itim na mutya. Umasamang sabihin ang itlog ng aswang. Hindi alam ni Lara na ang mga gabunang nananahan sa kagubatan ay ang talagang tunay niyang pamilya. Pinilit siyang ilayo ng kanyang ina dahil nais nitong mamuhay siya ng normal na hindi hinuhusgahan ng ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga aswang. Nasa husdong gulang na kasi siya para tanggapin ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Sa kanilang lahi,
hindi sila kumikilala ng kadugo o kahit na sino pang kaanak. Kapag sila ang napiling mamuno, kailangan nila makipag-isa sa kasalukuyang namumuno para mas lalong lumakas ang kanilang puwersa. Naramdaman na lamang ni Lara ang mahinang pintig ng kanyang puso hanggang sa mag-iba na ang kanyang pakiramdam. Para ikalma ang sarili ay saglit muna siyang pumikit. Nagtaka naman sina Kyle at Seb kung bakit natagalan ang dalaga, kaya napagpasyahan nilang sundan ito sa loob ng kwarto. Nag-aalala sila nang makitang wala itong malay na nakahandusay sa sahig, kaya kaagad nilang inalalayan si Lara. "Anong nangyari sa kanya?" tanong pa ni Seb. "Hindi ko alam. Halika, tulungan natin siya." Nilipat nila si Lara sa kama. May kinuha naman na pang paamoy si Seb at itinapat ito sa ilong ng dalaga. Ilang minuto lang ay nagkamalay na ito kaagad. Anong nangyari?" Nanghihina niyang wika sa kabumangon. "Hindi namin alam, Lara. Pero natagalan ka kasi, kaya nagpasya kaming sundan ka rito sa kwarto. Kailangan na natin magmadali, malapit ng gumabi. Alam mo naman na mas lalong lalakas ang mga gabunan kapag nagpakita na ang buwan." Paliwanag ni Kyle na mas lalong ikinasindak ni Lara. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kanina na may ipinasok na kung anong mutya ang aswang sa kanyang bibig. "Tulungan niyo ako, Kyle! Ayoko nito! Sumpa na maging isang aswang!" Aniya sa kahumagulgul ng pagkalakas-lakas. Nakapagtataka lang na kahit maingay nga sila, ay wala nang nagsisilapitan pang mga aswang. Kaya malamang tuluyan na nilang naubos ang mga ito sa bahaging iyon. Pero bakit umiiyak si Lara? "May problema ka ba, Lara?" tanong ni Kyle. Kaya naman nanginginig na tinignan ni Lara ang mga palad. Hindi niya gustong ipagsabi ang nangyari sa kanya, pero kailangan niya itong maialis sa kanyang katawan. Ayaw niyang maging isang halimaw. "Kyle, tulungan niyo ako! May kung anong bagay ang aswang na inilagay sa bibig ko. Hindi ko makontrol ang pagpasok noon." Nagkatinginan sina Kyle at Seb sa kanyang sinabi. Tila ba hindi sila naniniwala. "Lara, kumalma ka lang. Ano ba yung pinagsasabi mo?" Alok naman ni Seb. Muling humagulgul si Lara. Kailangan niyang makumbinsi ang dalawa na dalhin siya sa isang albularyo, nang sa gayon ay matanggal na nga ang kanyang pagkaaswang habang hindi pa huli ang lahat. Sigurado siyang kapangyarihan ng gabunan ang ipinasa sa kanya. Maingat na ipinaliwanag ng dalaga ang totoong nangyari matapos niyang pumasok sa kwarto. Dito na kinabahan ng matindi si Kyle. Detalyado ang pagkakakwento sa kanya ng dalaga, kaya malakas ang kanyang loob na talagang may mas malaki pang binabalak ang mga gabunan kung bakit nila pinili si Lara. Hindi man sila nagtagumpay sa balak nilang gawing palahian ito, pero hinawaan naman nila kaagad. Mabilis pa naman makapanghawa ang mga gabunan, lalo kapag iyong mismong mutya nila ang ipinasa sa sinumang kanilang matipuhan. Sa pagkakataong ito, nag-alala na ng husto si Kyle. "Kung ganun, hindi ka na namin kailangan patagalin pa rito. Siguradong babalikan ka ng mga gabunan at dadalhin ka sa kung saan man ang lungga nila ngayon." Aniya at binuhat na lamang si Lara. Biglang nanghina ang dalaga sa hindi malamang dahilan. Si Seb na lamang ang nagbitbit ng kanyang mga gamit at kaagad na nilang nilisan ang nasabing lugar. Halos pagsukluban sila ng langit at lupa. Nang pagdating nila sa kanilang bahay, ay wala na silang madatnan. Nasunog ang tahanan at nasira ang tarangkahan. Halatang nagkaroon ng matinding kaguluhan sa parting iyon. At itinaon pa nga na wala sila. "Anong nangyari dito?" wika ni Seb. Halos maiyak siya sa nakitang kalagayan ng kanilang tahanan. Si Kaelman ay nanginginig na ikinuyom ang mga palad. Alam niyang ang mga gabunan ang may kasalanan ng lahat ng ito.
Hindi napigilan ni Lara ang humagulgol ng iyak dahil iniisip niya na kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung hindi siya tumanggi at tinanggap na lamang ang nais ng kanyang angkan, hindi sana iyon pinagdurusahan ng ibang mga tao. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi sana ako umalis. Hindi na naituloy ni Lara ang kanyang sasabihin. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Hindi niya maatim na makitang nasa kalunos-lunos na kalagayan ang mga kaibigan ni Kael dahil iyon sa kanya, sa kanyang katigasan ng ulo. Iwanan niyo na ako. Please. Ako ang malas sa grupo niyo. Hindi ko din naman nilihim sa inyo na ginawa na akong kalahi ng mga gabunan. Paano na lang kapag nawala na ako sa sarili at ako na mismo ang aatake sa inyo? Hindi ko na alam kung paano ako lulugar ng tama. Umiiyak na wika ni Lara. Nakukonsensya siya sa ginawang pag-alis kanina na hindi malang nagpaalam sa kanyang mga kasama. Ngayon, saan nila hahanapin ang mga kaibigan ni Kael? Sana naman ay walang nangyaring masama sa mga iyon. Huminga ng malalim si Seb. Kailangan na natin magdesisyon, Kael. Aalis ako at hahanapin ang mga kaibigan natin. Mababantayan mo ba si Lara? Oo naman. Hindi ko siya pababayaan. Pero sana ipangako mo sa akin na hindi mo rin pababayaan ang sarili mo. Kailangan mo mag-ingat. Tumango si Seb at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Inihanda na rin niya ang kanyang hawak na sibat at nagpaalam na sa dalawa. Saan tayo magkikita? Tanong ni Seb. Ngumiti si Kael. Puntahan mo ako sa bahay ni Kapidring. Isama mo ang mga kaibigan natin doon. Oo naman, sige. Mag-iingat kayo. Umalis na nga si Seb, kaya sinuri naman ni Kael ang paligid. May parte pa naman ang bahay na pwede pang tirhan dahil hindi lahat iyon ay nasunog. Inakay niya si Lara papasok sa loob. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi, Lara. Hindi kita pwedeng ilakad sa ganitong oras. Aniya, malakas ang kutob ng binata na maamoy sila ng mga aswang. Kaya kinuha niya ang langis na noon ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Isa kasing albularyo ang tatay ni Kael. Hindi nga lang nito kinaya ang bangis ng mga gabunan, kaya nagawa silang talunin, pati ang kanyang butihing ina ay hindi pinatawad. Otomatikong minanan niya ang kakayahan ng ama bilang isang albularyo at nakatanggap ng maraming mutya. Pinakamahalaga sa kanya ay ang mutya na nakuha niya sa petal ng isang pambihirang bulaklak na nabubuhay lamang sa masusukal na kagubatan. Isang diwata ang nagkaloob nito sa kanya para magamit niya sa pagtatanggol sa sarili at pagtulong sa mga naaapi. Ito ang nagiging kalasag niya mula sa matatalas na kuko ng mga aswang na kanyang nakakalaban. Meron ding malinaw na langis na pinapahid nila para hindi sila maamoy ng mga aswang. Kaya ito ang pinahid niya kay Lara. Kael, dapat iniwan mo na ako kanina. Nahihirapan na kasi ako. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Halata sa mukha ni Lara ang pagpipigil sa kung anumang nilalang na nais kumawala mula sa kanyang pagkatao. Hindi niya magawang huminga ng kalmado. Talagang nanginginig siya. Hindi kita iiwanan, Lara. Sabihin mo mang matigas ang ulo ko. Kailangan kitang tulungan. Aniya, kaya naman malungkot nang umiti si Lara. Kung gusto mo talaga akong tulungan, edi igapos mo ako para hindi kita masaktan. Ilang minuto pa silang nagtalo tungkol doon, pero naging mapilit talaga si Lara. Aniya, mas mainam na ang maigapos siya para kung sakali mang magising ang katauhang aswang, ay hindi siya mahihirapang pigilan ang sarili na masaktan si Kael. Pinakiusapan pa niya ang binata na sana higpitan nito ang pagkakatali. Bagong yanggaw lang siya, kaya nahihirapan pa siyang kontrolin ang kanyang sarili. Labag man sa kalooban ni Kael, wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng dalaga. Nangihina na ito at may naglalabasan ding kakaibang balahibo sa kanyang balat. Nagsimula na siyang umungol
hanggang sa hindi niya na namalayang nagbabago na rin ang kanyang anyo. Nagiging kahawig na nga siya ng isang napakalaking aso. Kailangan kong mahanap ang langis na pampakalma sa pagwawala mo. Wika pa ni Kael at hinalughog ang natirang kahon sa loob ng isang silid kung saan sila naroroon. Mabuti na lang nakita niya ito kaagad at ginamit sa dalaga. Ibinuhos na lang ito sa ulo ni Lara, kaya naman kumalma kaagad ang babae at nanghihinang napasandal sa sandalan ng upuang kahoy. Doon siya nakagapos na mas mabuti na din kaysa magwala siya at makapanakit ng iba. Hindi pa man ganap ang naging pagbabago ng kanyang anyo, ay labis na naaawa si Kael sa nakikita niyang pagdurusa ng dalaga. Hindi mo ako dapat binabantayan pa. Mas lalo lang ako nagugutom kapag nakikita kita. Wika ni Lara na ikinangiti naman ni Kael. Sa tingin mo ba talaga kaya mo akong saktan? Marami na ako nakilalang aswang, Lara, pero hindi naman lahat ay masama. Ilan sa kanila nabubuhay pa rin naman sa tama na hindi pumapatay ng tao para gawin nilang pangunahing pagkain sa kanilang pagkaaswang. Ha? Anong ibig mong sabihin? May mga aswang ako nakilala. Sa halip na maging kalaban ko, ay naging kakampi ko pa nga. Pinili kasi nila na maging mabuti dahil alam nilang iyon ang magiging daan para sila ay manumbalik sa pagiging tao. Paliwanag nito. Natigil sa kakahingal si Lara. Ha? Ibig mo bang sabihin, pwede rin akong manatiling tao? Aniya na umaasa na oo ang isasagot ng binata. Ngumiti si Kael at tinapik ang braso ng dalaga. Oo naman, basta huwag mong hahayaan na kontrolin ka ng katauhang nagtatago sa loob mo. Wika niya na ikinatango ng dalaga. Nagrereklamo na si Lara na inaantok na daw ito, kaya kung pwede ba siyang umidlip muna. Tumango naman si Kael at sinabi na maidlip na muna siya hanggang sa gusto niya. Hindi na rin nag-isipan ng kahit ano si Kael at pinanatiling payapa ang kalooban. Sa dami niyang naging karanasan tungkol sa mga aswang, alam niyang hindi kaagad magiging bayolente si Lara, lalo na at nananalaytay na sa dugo nito ang pagkaaswang. Umaga na nang magising si Kael. Bumangon siya at nakita si Lara na nanumbalik na sa dating anyo ang ibang parte ng kanyang paa at braso. Wala na ang mga balahibo at malinis na ang mukha. Hindi na rin nanlilisik ang mga mata. Gumising ang dalaga at pupungas-pungas na inilibot ang tingin sa paligid. Nakita niya na ng mas malinaw ang kapaligiran. Kahit may butas na at bakas ang pagkasunog ng ilang bahagi ng dingding, hindi naman ito kumalat at tuluyang naabo. Iyon nga lang, literal na may nangyaring sagupaan sa bandang iyon ng kanilang bahay. Wasak ang iilang bintanang salamin at nagkalat ang mga gamit sa paligid. Good morning! Bati pa ni Kael kay Lara na ikinangiti naman ang dalaga. Hindi man lang lumuwag ang lubid na nakagapos sa dalaga, kaya paniguradong hindi siya nagpumiglas o nagwala man lang sa kanyang kinakaupuan. Mabuti naman at mukhang hindi ko nagawang makawala sa kinaroroonan ko. Wika ni Lara at natatawa naman siyang nilapitan ni Kael. Kinalagan siya nito, kaya naman hinimas-himas niya ang parte ng braso na nadiinan ng lubid. Ano, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Tanong ni Kael na ikinailing kaagad ng dalaga. Ayos lang naman ako, Kael. Maraming salamat. At least nariyan ka naman para alalayan ako. Hindi ka malang natakot sa akin kahit nung malaman mong naging aswang na ako. Aniya na ikinatango ng binata. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Alam ko naman na kahit ilang beses ka pang hawaan ng mga aswang, ikaw at ikaw pa din ang magdadala sa sarili mo. Kahit pa isang mabangis na aswang ang magiging pagkilala sa iyo ng nakararami. Alam naman natin na ikaw pa din ang magkokontrol sa sarili mo pagdating ng araw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng banyagang pagkatao hanggang sa ito na ang kumontrol sa katawan mo. Paliwanag sa kanya ni Kael.
Ngumiti naman si Lara. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Siguro nga naman, magagawa niya ang lahat ng ito. Manatili lang siyang may tiwala sa kanyang sarili. Habang naghahanda si Kyle ng kanilang mga dadalhin, nangalap din si Lara ng mga bagay na alam niyang magagamit nila sa pag-alis. Ang sabi ng binata, isasama siya nito sa bayan para puntahan ang isang kilalang albularyo na marunong magpabalik ng isang nahawaan sa pagiging normal na tao. Halika, kailangan na nating umalis. Wika pa ni Kyle. Lumabas na nga sila ng bakuran at dire-diretso nang naglakad papalayo ng kakahuyan. May kalayuan pa ang kalsada at kailangan nilang bilisan. Kaso nga lang, bago pa man sila makalayo ng kagubatan, may mga sumalubong sa kanila. Isang grupo ng mga mangangahoy na may kanya-kanyang dalang palakol. Matapang ang tingin at nagbabanta ng panganib. Isa sa kanila ang humarang kina Kyle at Lara. Aba, at saan naman kayo pupunta? Mabagsik na tanong nito. Pagak na tumawa si Kyle. Hindi niya maiwasang maging mayabang din kapag nakakita ng kalabang alam niyang gabunan. Nakikita niya ang pagkakakilanlan nito base sa amoy. Kailangan niyang angasan ang mga iyon nang sa gayon malaman ng mga ito na hindi siya isang basta-bastang kalaban. Pakialam niyo ba mga pare? Pwede tumabi kayo at dadaan kami nitong kasama ko? Siya ang sadya namin, binata. Hinihintay na siya ng aming pinuno. Kaya sa ayaw at gusto mo, kukunin namin siya sa'yo. Nakatakda siyang ikasal sa aming supremo. Kaya huwag ka nang manlaban pa. Tumawa si Kyle at tumikhim. Ang mga aswang nagabunan ay ang mga nilalang na hindi niya dapat siniseryoso. Paano'y sobrang yabang nito? Tila ba walang sino man ang nais na lumaban dahil kahit umaga o tanghaling tapat ay nakikipagtagisan ito ng lakas. Mahilig ding maging pasimuno ng gulo ang mga gabunan. Malakas ang loob nilang gumawa ng kabulastugan dahil anumang oras ay kaya nilang magpalit ng anyo, umaga, gabi o kahit patanghaling tapat. Aba, hindi pwede iyon. Ako kasi ang naunang maging kasama niya. Kaya humanap kayo ng ibang maipapakasal sa amo nyo. Wika ni Kyle na ikinalisik kaagad ng mata ng mga nilalang. Umangil ito at bumagsik ang anyo. Kaagad na inihanda ni Kyle ang kanyang buntot pagi. Ang yabang mo, binata! Wala ka namang binatbat! Bakit yun naman nasabi? Natikman nyo na ba ang aking pamatay na atake? Aniya na naghahamon na umaabante para kalabanin ang mga aswang. Kitang-kita nila ni Lara kung paano nagbago ng anyo ang mga mangangaso. Ang kanyang balikat at braso ay tinubuan ng kulay abuhing balahibo. Umula ang mga mata, nagkaroon ng pangil. Ang kanyang kuko naman ay walang kasing tulis. Napalunok si Kyle pero hindi naman siya natakot. Kailangan niyang masiguradong habang nakikipaglaban siya ay walang mananakmal kay Lara na nagtatago lamang sa kanyang likuran. Kyle, huwag mo na silang labanan. Tumakas na tayo. Aya sa kanya ng dalaga. Umiling si Kyle at matapang na hinarap ang mga kalaban. Saka masuyong bumaling naman kay Lara. Nandito naman ako. Hindi kita papabayaan. Pero natatakot ako. Anas ng dalaga na mas naging mahigpit pa ang pagyapos sa binata. Napalunok si Kyle at hindi na naging komportable. Nasisira ang konsentrasyon niya habang nakatitig rito. Ngayon lang niya napagtanto na kay ganda pala ng mga mata ng dalaga. Gayon pa man, kailangan niyang mag-focus. Kinindatan niya si Lara at iginiya sa isang tabi. Ako na ang bahala sa kanila. Baka nga sila pa ang umuwi na may injury. Kaya dito ka lang ha. Huwag mong hahayaang makuha kanila. Aniya at hinarap na ang mga gabunan. Nakita niyang naglalaway na ang mga ito.
Nakaumang ang matatalas na kuko na tila ba nakahanda ng lumamon. Kaya naman, bago pa man makalapit sa kanila ang mga gabunan, ay mabilis na niyang iwinasiwas ang buntot ng pagi sa kanila. Pagtalon niya, ay bahagyang nalilis ang laylayan ng kanyang damit at nakita ang pulang garter na nakatali sa kanyang bewang. Aba! At may habak pala ang lalaking ito! Nakangising wika ng aswang na ikinatawan niya. E ano naman ngayon kung may habak ako? Hindi naman ito para sa inyo. Turan niya na ikinagaliti naman ng husto ng mga aswang at kalaunan ay sinugod na naman siyang muli. Nakipagbuno sa mga aswang si Kael pero hindi siya nagpapatalo. Pinagsisipaan niya ang lahat ng mga nagbabalak na umatake sa kanya. Iyan lang ba ang kaya nyo? Tanong niya na mas lalong ikinaasar ng mga gabunan. Tumba na ang ilan sa kanila pero nakatayo pa din ang nagsisilbing pinuno nila. Nilapitan nito si Lara na noon ay hintakot nang napapaatras papalayo sa kanila. Sumama ka na sa amin, Iha! Naghihintay na ang mapapangasawa mo! Wika nito na mariin naman niyang ikinailing. Hindi ako sasama sa inyo! Aniya at sinubukang pumalag sa aswang, ngunit mas malakas ito sa kanya. Nagawa siyang bitbitin ng nilalang na ikinasigaw niya ng kay Tinis. Kael! Tulungan mo ako! Napalingon naman si Kael sa kanyang kinaroroonan. May mga pumipigilin sa kanyang mga aswang, kaya naman kaagad itong sumaklolo sa dalawa. Bitiwan niyo siya! Angil ni Kael at sinuntok ang isa sa mga aswang na nakahawak sa kanyang kamay. Sapo nito ang mukha ng matumba pero hindi siya nagpaapekto. Iyan lang ba ang kaya mo? Puro ka lang pala yabang eh. Kutya sa kanya ng aswang na ikinataranta niya. Inilalayo na ng isa sa mga aswang ang dalaga, kaya kailangan niya itong mahabol. Kaso lang, pinagtutulungan na siya ng mga aswang, kaya hindi naman siya makabuelo. Ilang suntok at kalmot din ang tumama sa kanyang mukha. Paano pa ako makakapagyabang? Ipinagtutulungan niyo naman ako! Wika naman ni Kael na ikinahalakhak ng aswang. Hindi kami papayag na mapigilan mo kami sa pagkuha sa mapapangasawa ng aming pinuno. Muling inutusan ng isang aswang ang mga kasama na gabunan na atakihing muli si Kael. Naging abala na ang binata sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng agimat, ay may mga pagkakataon din na nagiging dihado siya. Hindi naman maatim ni Lara na pagmasdan na lamang ang binata na nahihirapan nang dahil sa kanya. Kaya siya sumigaw. Sa bawat pagtatangka niyang gumalaw para makawala, ay nagbabago ang kilos niya. Nagkakaroon siya ng balahibo sa kanyang buong katawan. Bumangis pang lalo ang kanyang anyo at humaba ang mga kuko. Naging bayolente na si Lara at hindi na napigilan ang sarili. Kumawala na siya sa pagkakahawak ng kanyang mga kalahi at inatake ang mga aswang na nananakit kay Kael. Pinagbabalya niya ang mga ito at nagsitilapon sa malayo. Nararamdaman niyang sobrang lakas niya kapag nagagalit. Napunit na din ang kanyang damit habang nagbabago siya ng anyo. Lumaki siya ng lumaki hanggang sa hindi na niya magawang mapigilan pa ang sarili sa mga pagkakataong ito. Tuluyan na siyang nilamon ng pagkatao niya bilang aswang. Walang sino man ang pwedeng manakit kay Kael! Angil niya at sinugod ang kanina lang ay may hawak sa kanya at sa isang iglap nahindik si Kael nang makita kung paano nilantakan ni Lara ang mga kalahi nitong gabunan. Naggalat ang dugo at laman loob sa kung saan-saan. Maging ang nanghihinang mga gabunan na kasagupa niya kanina ay napaatras na sa labis na takot. Hindi nila makakayang labanan ang isang nilalang na mas malakas pa sa kanila. Purong dugong gabunan ang humawa kay Lara, kaya kailangan na nilang tumakas. Hindi naman magawang awatin ni Kael ang dalaga. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Tila ba nakahandang lantakan ang kahit sino mang gusto siyang saktan.
Lara, tama na! Saway niya sa nilalang na mabagal lamang tumingin sa kanya. Dahan-dahang kumalma ang anyo nito. Nagbago ang itsura at nanumbalik sa dati. Muling naging balingkinitan ang katawan nito. Umamo ang mukha, pero may bakas ng dugo sa gilid ng labi. Patawarin mo ako, Kael. Hindi ko nakontrol ang aking sarili. Ayoko kasing makita ang sinasaktan kanila. Aniya at humagulgol. Hindi naman malaking isyu sa kanya ang may tinalo itong aswang. Ang nasa isip niya ngayon ay ang nagawa nitong patayin ang mga sariling kalahi. Ibig sabihin, talagang may kapasidad ng mamuno ng angkan ng mga gabunan si Lara. Tumayo ang dalaga at humarap kay Kael. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapagtanto niyang kasabay nga pala sa pagbabagong anyo ng dalaga kanina ay ang pagkapunit ng damit nito. Nagkagulatan sila noong ma-realize ang bagay na iyon. Kaagad na tinakpan ni Lara ang kanyang kahubdan. Si Kael naman, mabilis na pumihit patalikod at hinubad ang suot na coat. May kahabaan naman iyon kaya hindi na makikita pati ang kanyang hita. Wala ako nakita, promise. Aniya sa nanginginig na boses. Ang totoo niyan, ayaw lang niyang ma-stress ang dalaga. Pero sa totoo lang, si Lara ang klase ng aswang na may pinakamagandang katawan na nakita niya. Sigurado ka ha? Kung sakali man, wala kang magagawa kundi pakasalan ako. Wika ng dalaga na ikinaputla naman ni Kael. Nang makita ng dalaga ang reaksyon ng binata, ay napahagalpak ito ng tawa. Nakakatuwa, ngayon lang ako tumawa ng ganito ha. Pero hindi ko ba din makalimutan ang katotohanang kumain ako ng aswang. Biglang buwelo ni Lara at nagsisigaw pa sa pandidiri. Napangiti din si Kael sa naging reaksyon ng dalaga. Ganito naman talaga ang ugali nito noong una niyang makilala. Siguro na-stress lang ang dalaga sa nakakalitong takbo ng pangyayari ng buhay niya. Ayos lang yan, pero curious lang ako. Ano bang lasa ng laman loob ng aswang? Tanong ng binata na nagpasama ng reaksyon ni Lara. Kael! Wika nito at hinila na lamang niya ang dalaga papalayo sa lugar na iyon. Tirik na ang araw nang makababa sila sa paanan ng bundok. Nagpahinga muna ang dalawa para naman magkaroon ulit ng lakas sa kanilang paglalakbay. Naggalat pa din ang mga pine trees sa paligid, pero alam nilang nasa liblib na bahagi pa din sila ng probinsya. May mangilan-ngilang katutubo silang nakikita na mukhang papunta sa mga taniman dahil maaga pa naman. Nagugutom na ako, wika ni Kael habang nasapo ang tiyan. Napansin niyang balisa na naman si Lara, pinagpapawisan at namumutla. Hinawakan niya ang kamay nito. Ayos ka lang ba, Lara? Tanong niya rito. Umiling si Lara at napaatras. Hindi niya matiyak kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Basta may pakiramdam siya na may mangyayari na namang kakaiba sa paligid nila. Wala sa sariling hinawakan niya si Kael na nagtaka naman sa kinikilos niya. May nararamdaman kasi ako, Kael. Parang may paparating na panganib. Pwede bang maghanap na muna tayo ng mapagtataguan? Anito. Napatingin naman si Kael sa paligid. Para sa kanya, imposible naman yata ang pinagsasabi sa kanya ng dalaga. May ilang tao din naman kasi sa paligid, kaya hindi naman siguro literal na hahanap ng gulo ang mga aswang sa harapan ng maraming tao. Hindi nagtagal, isang grupo na naman ng mga matador ang nakita nilang papalapit sa kanila. May mga hawak silang kutsilyo at iba't ibang klase ng patalim. Napalunok si Kael nang makita ang mga ito na may malalaking katawan at kay tatangkad pa na tila mga basketballista. Saan kayo pupunta mga bata? Nakangising wika nito na kahit nasaan yung tao pa lang ay naglalaway na. Napalunok si Lara sa nakita. Alam niyang sugo na naman ang kanyang kapatid ang mga taong may planong humarang sa kanila.
Mukha pa ba kaming bata sa paningin nyo? Ganting wika ni Kael sa kamalokong kinindatan ang nangunguna sa mga matador. Nanlisik naman kaagad ang mga mata ng lalaki. Ikinuyom ang mga kamay at hinigpitan ang hawak sa kutsilyo. Sa bawat paghinga ng malalim, napapansin kaagad ni Kael na nagbabago ang kanilang anyo. Ang balat ay napapalitan ng makapal na balahibo. Ang mukha naman ay nagiging kahawig ng salobo. Umaangil na din at naglalaway. Kaya naman, inihanda na ni Kael ang kanyang pangontra. Sinubukan pa niyang itago sa kanyang likuran si Lara, pero tumanggi na ang dalaga. "Huwag mo na akong alalahanin, Kael. Kaya ko na ang sarili ko." Wika nito na kaagad namang nagbago ang kulay ng mga mata. Nagbago din ang iilang parte ng katawan nito. Ngunit gayon pa man, si Lara ang maituturing na pinakamagandang lahi ng gabunan, kahit nasaan yung aswang pa ito. Muli na namang napakurap si Kael. Makikipaglaban siya at hindi makikipaglandian. Kaya naman, alerto niyang sinip ang isa sa mga aswang na umatake sa kanila. Napaigik ang nilalang, pero hindi naman napuruhan. Muli itong tumakbo para sugurin siya. Ngunit humarang si Lara na nasa anyong gabunan at siyang tumapos sa masamang nilalang. Sinubukan pa sanang umatake ng iba, ngunit hindi sila makalapit kay Kael dahil protektado ito ni Lara. "Huwag niyong aatakihin ang ating magiging reyna! Kung hindi, mananagot kayo kay Supremo!" Sigaw naman ang isa sa mga gabunan, kaya nahirapan sila sa paglapit sa binata. "Pero kailangan natin paslangin ang lalaking iyan para matigil na ang pagpuprotekta niya sa ating reyna. Siya ang malaking sagabal!" Naging maingat naman si Kael sa kanyang pakikipaglaban. Isa sa mga aswang na nagtagumpay sa paglapit sa kanya ay tila ba tinitsyempuhan ang pagkuha ng kanyang habak. Hindi niya ito pwedeng pabayaan na lang na makuha ng mga aswang dahil lalakas ang mga ito at manghihina naman siya. Iyon ang nagsisilbi niyang pangontra at lakas para sa laban. "Hindi kayo magtatagumpay sa masama niyong binabalak!" Sigaw niya sa kabinalibag ang isa sa mga aswang. Umatungal ito pero hindi na sila nagawa pang saktan. Alam ng mga aswang na dihado sila sa pagkakataong ito. Kailangan nilang mag-isip ng panibagong plano kung paano nila makukuha ang dalaga na hindi na kailangan pang kaladkarin ito papalayo. Sa labis namang pagkagulat ni Kael, siya na ang tinumbok ng mga aswang at hindi ang dalaga. Bigla siyang ginapos ng mga aswang gamit ang baging na nakakalat sa daan at walang babalang hinila siya sa isang tabi. Mabilis siyang nahawakan ng aswang at inumang ang matalas na kuko sa liig niya. "Mahal na Reyna! Sasama ka sa amin ng matiwasay o papatayin namin ang lalaking ito!" Pananakot pa ng isang aswang. Mas lalo nang galiiti ang mga bagang ni Kael nang makita niya ang takot sa mga mata ni Lara, nang makita siya na nasa bingit ng kamatayan. "Huwag! Hindi ako papayag na saktan niyo si Kael!" Sigaw niya na ikinahalakhak ng mga aswang. Wala nang naging pagpipilian si Lara, kundi ang sumama. Habang panay naman ang pagpupumiglas ni Kael, bago pa man niya napakawalan ang sarili mula sa baging, ay tuluyan ang nawala sa kanyang paningin ang mga aswang na tumangay kay Lara. "Lara!" Sigaw niya at nanghihinang napasalampak sa lupa. Bago pa man siya nagpakawala ng sigaw, nakita niya sina Marian at Jake na papalapit sa kanya. "Tol, salamat naman at nahanap mo kami." Ipinaliwanag ni Jake na ligtas naman daw ang kanilang mga kaibigan at nakalikas sa kabilang bayan. Nasa bahay raw ng isang babaylan at doon kasalukuyang pinapalakas ang kapangyarihan ng kanilang mga mutya at agimat. Silang dalawa naman ay nahanap na lang din si Seb na nasugatan daw matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga ngaso. Sinubukan daw silang balikan ng binata sa nasusunog nilang bahay pero wala na sina Lara at Kael doon. Pero may mga papalapit na mga gabunan
na binalak sanang pagtulungan ang mga kaibigan. Kaya dumating din sila kaagad at iniligtas ang binata. Marami kaming nalaman tungkol kay Lara, Kael, panimula ni Marian. Dinala nila sa isang kamalig si Kael at ginamot ang ilang sugat nito. Kung tungkol ito sa angkan na kanyang pinagmulan, alam ko na iyon. Ako mismo ang pinagsabihan niya. Pero ayaw niya maging aswang. Gusto niya lang na maging isang normal na tao. Kaso lang, nahihirapan na siyang gawin iyon. Aniya na ikinatango ni Marian. Tama nga ang nakuha mong impormasyon. Akala namin hindi mo pa alam eh. Aniya na ikinailing ni Kael. Naging tapat si Lara sa pagsasabi ng totoo. Kaya sana, pagkatiwalaan niyo rin siya. Wika niya naman na sinang-ayunan ng dalaga. Pero napansin ni Marian na malungkot si Kael. Tinanong niya kung anong problema. Ayon sa binata, nag-aalala ito sa maaaring mangyari kay Lara sa oras na makaharap na nito ang kuya nito na siyang papakasalan din ng dalaga. Naging hula siya at kinailangang iligtas si Lara bago pa man mahuli ang lahat. Huwag kang mag-alala, Kael. Pagpagaling ka muna. Kapag okay ka na, sasamahan ka namin na iligtas si Lara. Wika nila na ikinatuwa naman ang binata. Nanumbalik kaagad ang naglaho nitong sigla. Maraming salamat sa inyo, mga tapat kong kaibigan. Sabi na nga ba, hindi niyo ako hahayaang makipaglaban na mag-isa? Pwede ba yun? Alam din naman namin na hindi ka magpapapigil eh. Biro ni Jake at tinapik ang kanyang balikat. Naghanda nga sina Kael, Jake at Marian sa kanilang muling pag-atake. Buti na lang at laking bundok si Jake dahil kabisado niya ang pasikot-sikot sa kakahuyan. Alam niya kung saan sila banda daraan kung pupunta sila sa lungga ng mga gabunan. Pagkatapos ng kanilang masusing pag-iensayo, naghanda na sila sa pag-alis. May mga dala silang pangontra, kagaya ng sibat na yari sa bagakay at pamalong uway. Ang dalagang si Maria naman ay hinasa ang kanyang tansong punyal na natutunan lang din niyang gamitin nitong mga nakaraang araw. Hindi nga niya inakala na matututo sila makipaglaban sa ganun kadali dahil lang sa kailangan na nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang sa tingin ng tatlo ay handa na sila, kaagad nang nagtungo sa paroroonan sina Kael. Sa pangunguna ni Jake ay nalaman kaagad nila kung saan ang kinaroroonan ng lungga ng mga gabunan, sa likuran ng rest house. Hindi ko akalaing may itinatago pala silang bodega rito. Pakli ni Kael na ikinatango naman ni Marian. Actually, kailan lang naman nila nagamit dahil iyong katiwala nila dito, natuklasan nilang isang aswang. Kaso lang, isang pamilya ulit ang dumating sa nasabing lugar at inangkinan ng tuluyan itong rest house. Ang anak nilang dalaga ang nagpanggap naman na kaibigan ni Lara para matangay nga nila ang dalaga sa rest house nang mas mapadali ang pagsasali nila ng kapangyarihan. Paliwanag ni Marian. Sinabi niya kay Kael na nagsagawa siya ng maikling imbestigasyon patungkol sa mga gabunan dahil nga nagalit siya nang suguri ng mga ito ang kanilang bahay. Ngayong nalaman nila ang totoo, mas natatakot iyon sa kanilang parte dahil kapag nilamon na ng kasamaan si Lara, ay pwede na itong maghasik ng lagim at maraming madadamay na tao. Kailangan nilang masigurado na hindi magtatagumpay ang kasalukuyang namumuno bilang supremo. Kung ganun, kailangan natin mabawi nga si Lara. Hindi rin naman ako papayag na basta na lang nilang ipakasal si Lara sa aswang na iyon. Kahit may dugo siyang gabunan, ay iba naman siya sa kanyang mga kalahi. Marunong siyang makiramdam sa mga tao na alam niyang wala naman talagang ginagawang masama. Kaya alam ni Kael na kahit maging pinuno ng mga aswang si Lara, hindi pa din magbabago ang kanyang tingin sa dalaga dahil nagustuhan niya na ito. Narito na tayo. Wika pa ni Jake na minuestra ng kanyang mga kaibigan na maging alerto. Hindi sila papayag na basta na lang silang mabigo sa kanilang sadya. Lalo na at buhay ni Lara ang nakasalalay dito. Malakas ang loob na naunang pumasok ni Kael
Sa malapad na pinto ng bodega, tahimik lamang at madilim. Kailangan natin maghiwa-hiwalay nang sa gayon ay makita natin kaagad si Lara. Wika pa ni Kael na sinang-ayunan naman ng mga kaibigan. Magkakanya-kanya na sana sila kung hindi lang ba biglang narinig nila ang pagbati na may halong kasindak-sindak na tawa mula sa Supremo. Mga lapastangan! Dito pa talaga sa lugar ko napili nyo magliwaliw. Sino ang hinahanap nyo? Ang asawa ko ba? Pwes, mabibigo lang kayo. Nanlilisik ang mga mata nito at halos hindi na makilala sa kapal ng balahibo sa kanyang buong katawan. Kung normal na tao lang si Kael at ang kanyang mga kaibigan, ay siguradong sisigaw na sila sa takot at muling magtatakbuhan. Pero hindi nila iyon ginawa. Sa halip, nakipaglaban sila nang utusan ng Supremo ang kanyang mga kasamahan na patayin ang grupo ni Kael. Kitang-kita niya kung paano makipaglaban ang mga ito, maliksi at mabibilis. Kayang ibalibag ang kanyang mga tauhang aswang ni hindi kababakasan ng takot ang mukha ng tatlo. Kaya gayon na lang din ang kanyang pagkabahala. Kapag nagpatuloy ang katapangang ipinapakita ng tatlo, talagang matatalo sila at hindi matutuloy ang kasal nila ni Lara. Ilabas mo si Lara, Supremo! Hindi kayo bagay! Asar pa ni Jake na ikinahalakhak ni Supremo. Sino ka naman para manduhan ako? Wala kayong alam sa usaping halimaw, kagaya ng mga nalalaman ko. Iniangat ng Supremo ang kanyang kamay at kasabay noon ay ang pag-angat naman ng malaking kahon sa di kalayuan. Kaya nitong iangat ang mga bagay gamit lang ang isipan. Kaya naman, bago niya pa ito maihagis, sa kinaroroonan ni na Jake ay umiwas na kaagad si Kael. Walang hiya! Papatayin mo ba kami? Angil ni Jake. Kamatayan ang inyong hinahanap nang mapagpasya niyong magpunta sa aking lungga. Dito na lumundag ang aswang at kaagad silang sinugol. Pinagkakalmot sila kaya walang nagawa ang dalawang binata kundi ang labanan ang Supremo. Si Maria naman ang humanap kay Lara na swerteng nakita niya sa isa sa tagong silid ng bodega. Ginamit niya ang kanyang mutya para mahanap ang dalaga na kasalukuyang naghahanap din pala ng paraan para makatakas. Lara! Wika pa ni Marian nang makita ang dalaga nang inangat-ngat ang kanyang gapos kahit nahihirapan. Marian? Anong ginagawa mo rito? Teka, tulungan mo ako! Aniya na ikinatango naman kaagad ni Marian. Ginamit niya ang punyal para maputol ang tali na nakagapos sa dalaga. Nagyakapan pa sila at nagpasalamat nang makitang ligtas ang isa't isa. Kasama ko si Kael, kailangan mo siyang puntahan. Pagbibigay ni Maria ng impormasyon, kaya agad namang napatakbo si Lara. Nang makalabas sila ng silid, namangha si Lara sa nakita. May naggalat na dugo sa semento pero alam niyang hindi ito kay Kael, kundi sa kanyang kuya. Anong ginawa mo? Tinalo mo ba ang kuya ko? Nanginginig na mga matang wika ni Lara. Umiling si Kael at sinabing nasugatan nila ang Supremo pero hindi naman nila ito kayang talunin. Sa halip, nakatakas ang aswang at kailangan lang din nilang makalayo sa lugar na iyon. Baka magtawag ng maraming kasamaan ang Supremo at mas lalo silang mahirapan makatakas. Labis ang pasasalamat ni Lara sa ginawang pagliligtas sa kanya ng magkakaibigan. Tatanawin niyang malaking utang na loob ang ginawa nito sa kanya. Hindi ko akalaing suswertihin pa din ako sa kabila ng kamalasang natamo ko sa lugar na ito. Maraming salamat sa inyo. Wika niya na ikinangiti naman ang malapad ni Kael. Nagkita-kita ulit silang magkakaibigan at naipaayos ang nasirang bahay nila. Gayunpaman, hindi na muna sila nanatili doon para mailigaw si Supremo at ang mga kampo nito. Sasama sila kay Lara sa Maynila para mas mahirapan ang mga aswang na masundan sila. Hindi man isinasatinig ni Kael
Pero babalikan niya ang lungga ng mga gabunan at uubusin silang lahat sa oras na magkaroon ng karagdagang lakas at kasanayan sa pakikipaglaban niya rito. Sa ngayon ay pagtutuunan niya na lang muna ang pagtulong kay Lara na maka-adapt sa pamumuhay bilang aswang sa piling ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain ng mga karne na mabibili sa merkado. May nakilala rin silang albularyo na kayang gumamot ng pagkaaswang, pero kailangan pa nila ang kakayahan at lakas ng pagiging aswang ni Lara sa kanilang susunod na pakikiharap sa nakakatandang kapatid nito. Kapag nalipol na nila iyon kasama ang buong nasasakupan nito, ay sa kanila balak ipagamot si Lara para makapamuhay na rin ng normal, kagaya ng mga normal na tao. Wakas.